Kumusta mga boss? Welcome sa Backstock Speech. Usapang kamao, let's go! Mga boss, may mabigat tayong balita ngayon. Si David the Mexican Monster Benavides may bagong pasabog at hindi ito chismis dahil siya mismo ang nagbalita mga boss. Ito ang sabi niya pagkatapos ng kakapanalo lang niya na laban kay Anthony Yarde. Grabe mga boss, parang walang pahinga ang halimaw. Kaka-knockout lang niya kay Anthony Yarde sa round 7. Tapos ito na naman, bagong mission, bagong bit-bit na karne. Mukhang may bagong kakainin na naman si Benavides mga boss. Ang target niya ang Unified World Cruiserweight Champion, si Gilberto Zordo Ramirez. At gusto niya maganap ito sa weekend ng May 2. Siyempre sa Las Vegas, saan pa ba mga boss? At syempre, bigatin, syempre, festa vibes, syempre, patayan sa kamao mga boss. I got some news for you guys. May 2nd, me versus Zurdo Ramirez. I'm going up to Cruiserweight to challenge for his title, so I'm excited for that. At kung napanood nyo ang performance ni Benavides laban kay Yarde, mga boss, solid talaga. Worth it masyado para sa main event. Sarap panoorin ni Benavides dahil kahit malaki siya, mabilis pa rin ang kanyang mga suntok. Pero bakit nga bigla siyang aakyat sa cruiserweight mga boss? Simple lang ang dahilan mga boss, ayaw na niyang umasa. Oo mga boss, masyado siyang pinaasa. Hindi siya sinipot ni Canelo sa super middleweight. Pinaantay siya ng matagal pero wala namang nangyaring laban. Sa light heavyweight naman, hindi rin sigurado kung papansinin siya ni Dimitri Bivol. Dahil busy pa si Bivol sa internal kalaban niyang si Arthur Beterbiev. Parang teleseryeng walang ending mga boss. Kaya sabi ni Benavides, ayoko na maghintay kahit kanino. Gagawa ako na sarili kong landas at ligasiya. Kaya ayon, cruiserweight agad. Diretsong hamon kay Zordo Ramirez para sa WBA at WBO Championship. Walang pahinga ang The Mexican Monster mga boss. Pakinggan natin mga boss ang sabi ni Benavides sa kanyang interview. I don't want to wait for nobody anymore. You know, I mean, I waited for Canelo, that fight never happened. You know, now I'm waiting for Bivol, that fight's not happening. So I want to achieve greatness, and I have an opportunity to go up to fight for 2 titles at cruiserweight. And I said, let's get it. You know, so we're gonna go up there, we're gonna fight Zurdo Ramirez May 2nd. Boom! Ganun lang kasimple mga boss. Dalawang hindi papetex, dalawang nagmamadaling mag-ukit ng pangalan sa history books. Sa press con, tinanong siya kung sakaling maging available sina Bivol at Beterbiev, babalik ka ba sa lightweight heavyweight? Saglit lang nag-isip ang halimaw, tapos sagot niya, oo naman, gusto ko maging doubleweight champion, light heavyweight and cruiserweight. Gusto ko mapasama pag pinag-usapan ang pangalan ni Crawford at Usyk. Pakinggan natin ang kanyang interview mga boss. Are you comfortable going up and down? If you get the fight at 75 and then Bivol becomes available, would you come back down to 68? Yeah, that's exactly what I want to do. You know what I mean? I want to be double champ. I want to be champ at both weight classes. I haven't seen, Terence Crawford's doing that right now. I mean, I don't know how much other people are doing that, but like I said, I want to be in the same conversation with those guys, but I definitely will come down at 175 and take a fight with those guys if it's available. Grabe! Hindi lang pala halimaw, may pangarap pang world domination. Imagine nyo mga boss, to division champ, sabay-sabay. Parang nag-gym sa umaga, naglalaro ng Mobile Legends sa gabi. Multitasking king talaga mga boss. Okay mga boss, may ibang pasabog ang mundo ng boxing. Manny Pacquiao kahit kakabalik lang galing retirado. Rank number 4 siya ngayon sa WBO welterweight. Ranking ni David Haney ito mga boss. Oo mga boss, number 4 si Pacman. Kaya siyempre, nag-iingay agad ang mga fans. Pwede si Pacman kontra Devin Haney ayon sa mga fans mga boss. Pero tika muna, sabi ni Bill Haney, tatay at manager ni Devin. Focus muna kami sa mananalo kina Ryan Garcia at Mario Barrios. Unification muna bago sa ibang laban. At hindi pa dyan nagtatapos mga boss. May sinabi din si Bill Haney tungkol sa possible fight ng kanyang anak laban kay Conor Benn. Sabi niya, saka na namin hahabulin sa Conor Benn. Pupunta kami sa UK kung kinakailangan. Pero mabilis din niyang nilinaw. Pero hindi pa namin priority si Conor Benn ngayon. Wala pa siyang belt. Magka-belt muna siya bago kami magka-interes sa kanya. Ayon, prangka si tatay. Walang emosyon, puro negosyo lang.
Pero paano ba yan mga boss? Na-turn off daw si Conor Benn sa kakatapos lang na laban ni David Haney at Brian Norman Jr. Literal na nagpanggap siyang natutulog katabi ni Eddie Hearns habang pinapanood ang laban ni Haney. Parang yung kaklase mong nag-drawing lang sa notebook buong klase mga boss. Sabi niya, nakakaantok, takot daw tumanggap si Haney ng mga suntok, sobrang ingat daw ito, kaya nakakatamad panoorin. Gusto na nga niyang ilipat ng ibang channel ang pinapanood niya mga boss. Pero, mga boss, alam naman natin, boxing yan, hindi Mobile Legend. Hindi ka pwedeng basta tumanggap para lang di ka matawag na duwag. Points ang labanan, hindi tapangan ng panga. Kung maglaban sina Conor Benn at Haney, delikado pa nga si Conor Benn dito mga boss. Kahit malakas siya, kung hindi naman siya tatama, wala ring saysay ang mga suntok niya mga boss. Si Haney kasi master ng iwas pogi. Pag hindi tumama ang suntok ng kalaban, counter agad si Haney. Kaya sa puntusan talaga siya magaling mga boss. So ayun nga mga boss, yan muna ang mainit na update sa mundo ng boxing. Stay tuned dahil siguradong may panibagong apoy na naman maya-maya. Ito ang Box Talk Spirits. Usapang kamao, let's go!